Welcome to Dang Anis Kitchen. Ito na yung pinangako ko sa inyo na binagoongan. Actually, pinrepare ko na lahat-lahat para diretso na lang ako sa isang gisaan na lang. O, panoorin nyo ha. Magic kawang. Ayan na. So ito, pinrito ko na siya ng half. Pero ito yung pinabukal ko ng matagal. Para siyang style adobo. Pero hindi ganun siya kaalat. Nilagyan ko lang siya ng konting onion lang para onion or konting ano ba yan? Toyo. O minsan nakakalimot na si Dang Ani Pero doon sa reels ko, kumpleto yung ingredients, papakita ko. Etong long video, paano ko siya as a whole, paano ko siya igisa na siya. So ready na yung lahat ng mga ingredients, even yung ito, yung bagoong, niluto ko uli, 2 sachet of bagoong. Tapos, yung ganitong klaseng konting-konting karne, pwede na yun. Pero ginisa ko uli siya doon sa ingredients na nakahalo-halo na siya. May ginger. Ang ginger, hindi yan sa, ini-slice. Gayat ng mabuti, pero konti lang. Para lang mawala-wala ang lansa ng bagoong at ng karne. Tapos, may garlic, onion, pepper dati na nakalagay na yan sa nilagay sa adobo style ko na karne. So, ito, inaantay lang natin siya medyo mag-ingay-ingay, at pag nag-ingay-ingay na siya, ilagay ko na to. Pero ang ang maganda niyan, may natirang sabaw sa pagbubukal ko diyan sa pork. Ayan ang ginawa ko kasi, nilagyan ko pa rin siya ng konting pineapple juice para malinamnam siya. So yung natira na yon, add-on lang ako kanina paggawa ko ng bagoong hanggang sa maluto siya. So ngayon na nangangaway na siya. So, lang natin silang konti. Konti lang. Painit. Kasi naman ito na-fry naman ito, pero hindi ko pinatigas kasi hindi siya masarap. So, dito natin siya. Ito, lalagay na natin si bagoong ha. Ayan. Ang masarap na bagoong. May konting kamatis to. Isang kamatis lang yung nilagay ko. So, tansya-tansya lang ito. Hindi ito mini-measure. Depende sa karne. So, alam mong tamang-tama lang. Ako, one lang ang ginawa ako. 1 onion, ang garlic kalahati, tapos 1 tomato, tapos small glass of pineapple juice, konting suka, tapos wala siyang sugar na nilagay. Kasi ayoko naglalagay ng sugar sa binagoan. Yung binibili kasi natin na nasa sasil, may sugar na yan. So may konting tamis na. So hindi ko ako masyadong sa tamis. Pag niluto mo kasi maglalapot-lapot yan para sa katulad sa ginawa kong tosino. Nandun naluto lahat yung So ito ganyan lang siya. Tapos lakasan ko lang siya. And then add on ko yung sarsa na natira kanina. Ayan siya Okay. So hindi mo na kailangan timplang kung ano-ano kasi ready na yan. So yan hanggang sa maglapot na siya, ilagay mo na lang lahat. Kasi masayang man din kung hindi mo ilalagay, tatapon mo lang din. At least ito, pag pinalambot mo na, malambot na siya, pero lalo pa siyang lalambot, at i-absorb niya yung lasa ng bagoong hanggang sa matunaw, at kokonti na lang yung sabaw. So ngayon, tatakpan po natin. Excuse me po. Nahirinan kulang sa water. Yun lang, tapos na siya. Tapos mamaya, pe-present na lang natin yung talagang bagoong na ipopost ko lang yung pagkagawa niya. Thank you. This is Dang Ani. Don't forget to like, comment, and share. At patuloy po kayo magsubaybay. Marami po akong ipapakita na simple ingredients and budget meal. Thank you po.